solution ng Pilipinas ngayon ay what? Mag-peaceful movement. At ngayon, nandiyan sila Maui ngayon sa EDSA, mga palangga. Tingnan na natin. I hope, you know, tingnan natin. Nakita ko sila kanina. Ay, wala pang message. Anyway, di ba? Kaya nga, mga kababayan, hindi natin dapat hayaan na mamayagpag itong mga jutang ginimis na ito. Dahil bawat isa sa inyo, mapa-OFW ka ba, lahat kayo, meron kayong karapatan na magpahayag ng inyong saloobin, ng inyong malasakit, ng inyong galit sa sambayanan, sa mga jutang ginimis na ito, dahil paulit-ulit na lang natin sinasabi sa vlog na to, araw-araw nagnanakaw sila. Kita mo, may pa-fellowship pa sila, di ba? The other day, yan ang topic natin kanina. May pa-fellowship, pinatawag sila ni Bangag. Ang tanong, magkano na naman ang sobre na ibinigay galing sa confidential fund ng Presidenteng Bangag? Mamaya, pag-usapan din natin ang confidential fund na yan. Magkano ang dagdag na budget na pinangako ni Tambaloslos sa mga jutang ginimis na pumunta sa fellowship ng mga Bangag doon sa Malacanang para pagplanuhan kung paano kontrolin ang mamamayang Pilipino, kung paano targetin si Inday Sara, mga palangga. Diba? Karapatan, kalayaan naming buwakan ng Diyos ng lahat na magsalita sa inyong lahat ng katarantaduhan, kabulastugan. Buisit kayong lahat. Ang kapal ng mukha niyong magbintang-bintang pa, magpakita ka, barbers, kung sino ang bayad ng pogo. Sino? Kaya dapat lahat kayo manindigan na, mga palangga. Kailangan ninyong manindigan dahil itong mga hinayupak na mga politikong ito, yung mga tuwad, whatever, opisina ng Presidenteng Bangag, ay wala ng kredibilidad. Isinusuka na kayo ng taong bayan. Kaya gusto nyong kontrolin. Gusto nyong kasuhan, gusto nyong isabina kasi nakikita nyo sa social media. Huwag na yan po takin ng mga bayad na mga mainstream. It's either bayad yan o takot, kaya wala ng choice, tatanggap na lang ng payola yung mga buwakan ng inang yan. Di ba? You talk about confidential fund. Paulit-ulit, di ba? Yan yung binabato kay Inday Sara. Diyan nakatutok lahat. Kaya ngayong ating mga religious group ay nanawagan na ang INC, nagsalita na yung mga other groups. May mga nakita akong post yan, sinare natin kanina, di ba? Nakatulong lang kay Sara, sige haluin ang issue kay Sara Duterte sa ating Vice President, mga palangga. Pero mga hinayupak na ito, how about sabi ko nga, how about ang Office of the President, DOJ, LGU, what else, DND, lahat ng may confidential fund. Lalo na yung confidential fund ni Bangag, na si Bangag naman nga, ulit-ulitin natin, ang nag-approve ng confidential fund na ibinigay kay Inday Sara. Bakit hindi ba kayo nagtataka? At alam ko sa inyo, gising na kayo, puro Sara. Si Sara Duterte lang ba, ang opisina lang ba ng Vice Presidente, ang katangi-tangi na may confidential fund? And you're talking about 125 million. Ilang billion ang confidential fund ni Bangag? Yan, again, Nobyembre pa lang of last year, sinasabi ko na sa inyo na talagang yan ay matagal nang nakaplano na targetin si Inday Sara. Dahil kung totoong meron silang care, di ba? Meron silang care o pagmamalasakit o pagpapahalaga sa mga pera ng bayan, di ba? So transparency eklabush. Dapat imbestigahan nila lahat ng confidential funds ni Bangag at ng DOJ, ng DILG, ng DND, lahat na, mga kababayan. Yung tungkol sa krimen na nangyayari dyan sa Malacanang, na ayon sa ating source, yung katsok-tsaka ni Lisa na ginurgor. Allegedly, bumukangkang si Lisa Tanas, yung PSG or police na kinangkang niya, chinukchak-chenes niya, ay nagurgur. Yan din ang topic natin kanina. Bakit hindi yan imbestigahan ninyo?
kung talagang kayo ay para sa batas, para sa mamamayan, mga buwaka ng ina ninyo, kung meron kayong integridad. Bakit tahimik kayo? Bakit ang target nyo? Si Sara. Ay putang ina, dyan ang pugad ng kawatan sa Office of the Vice President, sa opisina nyo, sa Congress at Senado. Bakit si Sara lang? Yung pulburon, ulit-ulitin na naman natin. Yung pulburon, 1.8 tons, alitagtag, na nahuli sa Batangas, naging 1.6, naging 1.4, pabawas ng pabawas. Michael Ma, Bureau of Customs, bakit tahimik kayong mga buwaka ng ina nyo? Ikaw, Swansing, mag-amang Swansing. Kayo ang nagbidabidahan sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Martin Araneta, ni Michael Ma, at ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas. Nandiyan yan sa report ni Clarita Carlos, isa pa yan. Bakit ayaw niyong pa-imbestigahan yan? Bakit pinutol niyo? January 29, 2023, magdadalawang taon na. Pinutol ninyo kung gusto niyo talaga. Pinutol ninyo ang investigation kasi sinabihan kayo ng bangag na presidente at addictus benedictus, kidnapper, smuggler, kawatan, tsoktsakkera, bigaon, alpot, patotot, tanan-tanan, na si Lisa Tanas. Bakit ninyo pinigil? Laman yan lahat ng nakalagay lahat yan. Sa kaso ko dito, mga palangga, yung mga statement na yan na ang ginagawa na pangaharas sa akin dito, ito ay mga proxy cases ni Lisa Tanas. Yan ang katotohanan, mga palangga. Bakit tahimik kayong mga tuwad committee kayo? Mga huwad kayo. Ulit, tahimik kayo dun sa concert, duran-duran, party here, party there, sa gastos ng buwaka ng inang addictus benedictus. Di ba? Yung pagpapahiya nyo sa lahat ng mga resource person, wala na pong check and balances na tinatawag sa Pilipinas. Ulit-ulitin natin, bayad ang mainstream media, majority ng mainstream media, bayad ang mga buwaka ng ina. Dahil kung hindi bayad, takot. Tignan mo si De Lima. For 30-something years, buong buhay niya, anti-Marcos niya. Ngayon, puring-puring niya na si Bangag. Kasi may nakuwang pabor ang buwaka ng ina. Mo nakalaya. Di ba? Ngayon, lumalantak na naman siguro ng sabayan. Ilan kaya ang sabang lalantakin ni De Lima? Di ba? Masarap naman kasi ang saba. Yung literal na saba, favorite ko. Di ba? Wala lang tayong saba ngayon eh. Anyway, mga kababayan, ulit-ulitin natin, bakit pinipili ng mga hayop na ito? Kayo. Putangin na nyo. Ikaw, barbers. Ikaw, kunghon. Ikaw, buwisit kayo lahat. Ikaw, Paduano. Ikaw, Abante. Bakit hindi nyo imbestigahan? Okay? Ang kaputahan ni Lisa Tanas. Ang smuggling. Lahat, kidnapping. Bakit mo hindi imbestigahan yan? Bakit puro si Sara ang target nyo? Sara. Kaya nga ngayon, nagkakaisa na mga religious group, lumalabas na sila at hindi nyo kakayanin yan. Kahit mag-declare ka pa ng literal na martial law, Bangag, kahit gayahin mo pa ang South Korean president, lalabas ang tao at yung putang ina mo, ikaw Marcos, at ang asawa mo si Lisa, sabi ko nga sa'yo, papantay ang paan yan. O hindi man papantay ang pa sa kulungan or magugurgor sa bisa ng parusa ng lahat, parusa sa lahat ng ginawa ninyo na pagdanakaw sa bayan. Kaya nga, di ba, panawagan natin, peaceful movement. Dahil itong gobyernong ito, kasabwat na silang lahat ng krimen nila ay kanya-kanya silang takipan. Yan ang nangyayari ngayon. Pag-aabuso, pagnanakaw, patatahimik sa atin, kakasuhan, takutin, padala ng supina, at kung ano-ano pa. Di ba? Tama ba yon? Tapos ano sasabihin? Pag nagpo-protest tayo, nagpipistol protest tayo, katulad sa EDSA ngayon, nagaganap. Anong sabi sa atin? Like sa Korea, ang sinasabi, the reason na nag-declare ang South Korean na president, kasi daw, ito daw yung mga taong nagsasalita, ay nag-incite ng sedition. It's the same thing na sinasabi sinasabi ng NBI sa atin. Ang sabi ng Korean president, ang mga tao daw na nagpapahayag ng kanilang freedom of speech ay mga anti-state forces. Kaya niya dineclare ang martial law. Ito din, gawin din ni Bangag ito. Well, undeclared pa nga lang.
Paano naging anti-state? O paano magkaroon ng inciting to sedition ang ginagawa ng malayang pagsasabi namin ng mga kawatan kayo? O pumunta kayo sa EDSA Shrine, mga palangga, magpi-peaceful prayer tayo o rally, whatever you call that kind of basta peaceful. Sinabi ba namin, pumunta kayo at pagugurgurin nyo lahat? Walang ganon. Dahil hindi naman ganon ang intensyon ng bayan. Even yung mga pulis na yan, kampi yan sa taong bayan. Okay? Itong gobyerno ni Bangag, ang tunay na abusador. Lahat pagbibintang sa atin, tayo daw ay nanggugulo. Sino ang nanggugulo? Ang taong bayan? Ha? Paano kami nanggugulo? Nagpe-peaceful rally lang naman ang mga palangga dyan. Kayo ang nanggugulo. Lahat sa pangawat, pataas ng presyo, paulit-ulit na lang tayo mga palangga. Lahat ng katiwalaan, kawatan, pagtatahimik sa atin, ayaw tayong pagsalitain. Mga kurap, paulit-ulit na lang yan. Anong ginagawa ng mga inayupak na to? Di ba pinagtatakpan nila lahat? Isa-isa silang pinagtatakpan nila, atakin. Pag nagsalita tayo, ayan, isasuppress tayo. Kasabot ang NBI. Sa subpoena. Tapos si Barbers, nag-privilege speech. Chucho. Tapos si Bangag, ayan, mamimigay, mag-ano din, magrarally din sila bukas daw dyan sa People's Park. Sa EDSA. Dyan sa EDSA din. Lumipat sila ng venue. Bakit ka magrarally? Bakit sila mamimigay ng ayuda doon? Kasi nararamdaman na nila na ang tao fed up na. Konting kembot na lang yan. Pag lumabas ang INC, you'll never know. Any day, any time, from now.